Na-elect sa Congress, slowly naging gobernador, hanggang naging senador, hanggang tumakbo ng vice president, and now we have another Marcos. The promise of EDSA Revolution is to bring prosperity. Gumaan ang buhay ng maraming Pilipino, pangako ng demokrasya. Pero what happened? Post-1986, EDSA Revolution. Ano nangyari? Diba? Mas naging kasadlak-sadlak yung buhay ng mga manggagawa at ng mga ordinaryong Pilipino. Pagka napanood sa media, sa TV, Instantly ngayon, pag nawala. napanood sa YouTube, akala, totoo na. Totoo na. Tingnan nila ngayon na si Sara Duterte, siya yung nagbumuka ngayong opposition. Lagi nilang sinasabi, kailangan natin magkaisa bilang bansa para tayo umusan. Di totoo yun, gagaguhan yun. Unity yun, exactly for the purpose ng perpetuation of power. Manatili sila sa kapangyarihan. Political Para matiyak daw yung pagpapatuloy ng mga so-called policies nila, kailangan nilang magkaisa. Ate, If no? they are really for the opposition, tama yun lahat. Ano nangyari dun sa never again, never forget? Nakalimutan na natin? Okay, musta? Magandang gabi sa lahat. Ako ulit si Jen ng Batas Manggagawa. Eli po, ng TikTok. Si Mark Sanchez ng 2 sentimo sakali sa Facebook. At ito na naman po ang isang episode ng Politikang Ina Mo! Yes, sabay-sabay Sabay na naman. Nasa mudang lahat. Kumusta kayo? Medyo matagal tayong nawala. Kaya nga Oo eh. nga eh. Kumusta ang buhay-buhay, Ellie? Ikaw, Eli, kumusta buhay? Indicted ako. Kaya ba matagal? Indicted ako sa cyber libel case na sinampa sa akin. Mag-aayos dapat ako ng bail eh. Oh. Kaso may bagyo. So, Walang pasok. Paglabas ng episode na to, nakapag-bail na ako. So, ayun po ang dahilan, So, salamat, mga boss. salamat sa bagyo, wala ka sa kulungan ngayon. Kaya nga eh, sa mga follower ko na nagtatanong, buhay pa po ako, safe, ligtas, magbe-bail nga lang. Ako, pugante pala itong kasama natin. Ano to? Fugitive. Ano yan? We are exhausting all legal means. Yan. Hindi kami fugitive. Akala ko galing kang Dubai. Ayan. Kasi yan, meron kang Oo nga pala. direct i-focus mo yan. nga. Ito, Nasa may Burj Burj Khalifa Khalifa. sa gitna namin eh. Nasa 50th floor kami ngayon. Burj Khalifa. Nireconstruct lang namin yung set Kaya natin. natagalan kami, lumipat, nag-migrate lang kami. Nagtatago talaga ako. Ay, ikaw naman, Mark. Kumusta buhay-buhay? Ayun, dahil nga wala masyado ginagawa, may bagyo. Ano lang, pasok, aral, gym, ganun lang. Kaya tahimik ang buhay ngayon. Maliban sa syempre mga nakikita nating iba't ibang issue dito. Kayo, attorney, gusta? Hindi, ako, puro trabaho naman ako. Siyempre, dami nating mga unions na ina-assist sa mga CBA, sa kanilang mga organizing. Kaya medyo na-busy lang tayong konti. Pero susubukan natin mas dumalas yung ating pag-upload Bawi. ngayon. Bawi tayo. Bawi. Dami na nga nating viewers, no? Dati 3 lang. Ngayon, Ngayon na. mag-4,000 na. Ganun ba? 4,000 na sa YouTube. Hindi ko nakikita eh. Grabe. Pero anyway, sige, tuloy na tayo sa programa natin. Ano bang topic natin, Mark? Ayun, base sa mga nakikita ko, dahil ako yung masyado walang ginagawa dito. Ako yung babad online. Recently, nagkakaroon nga ng away yung Marcos and Duterte unity man, no? Recent lang ba yan? Di ba medyo matagal Na, pero yung ngayon, mas exaggerated na yung away nila. Yung, Tumindi na. yung recent statement nga ni Sara Duterte, di ba? Yung hukayin daw, ulit yung bangkay ni... Napanood ko yan. Parang Oo. press con ata ng Press con OBP. yun. Marami siya sinabi pa dyan Oo. eh. Ano pa mga sinabi niya, Ellie? Hindi ko alam, basta nagwala na siya dun sa Oo, press nagwala con na. niya eh. Pero one thing is for sure, malinaw, tulad ng binanggit ni Mark, malinaw na matindi na yung away Away nila. ni Marcos tsaka ni Duterte, ni Sara Duterte. Well, pamilya, no? Pamilyang Marcos, pamilyang Duterte. Tapos isa pa dun, yung sinasabi niya, hukayin. Hukayin yung bangkay ni Hukayin Ferdinand yung Marcos bangkay Sr. ni Apolacay, ni Marcos Sr. Parang gusto niya talagang no? Gusto niyang i-trigger yung mga Marcos. Parang yun ang purpose niya dun eh. Kasi alam nilang dear to the hearts nung mga Marcoses, yung kanilang tatay. At yung pinaka-worst na pwede mong gawin sa kanila, yung hukayin yung tatay nila. At itapon Itapon daw sa... West saan? Philippine Sea. Tapos pugutan niya ng ulo, di ba? Oo. Yung sabi niya, pugutan niya Pugutan ng ulo. Gusto ko tanggalin ulo ni Bongbong. Bongbong. Di ba? Tapos nabanggitan niya yung mga chats nila ni Amy Marcos, 'di ba? Kaya daw sila lumapit sa mga Duterte para daw makuha sila ng boto sa mga mga Bisaya. Humingi Sa daw Mindanao. Hindi, Humingi ng tulong. humingi rin ng tulong sila kay Sara kasi di daw nila kayang talunin si Lenny. Lenny.
Grabe. So, yun ang Sige, isa-isahin natin yung mga sinabi niya doon Naglalabasan siguro. na yung mga political at tsaan nila. Doon muna sa hukayin. Eli, ano ba tingin mo doon sa statement niyang yun? Ito, baka masyadong controversial yung babanggitin ko. Alam nyo, masyado kasing mabait ang mga Pilipino eh. Napakabait ng mga Pilipino. Biruin mo, one of the greatest plunderers in the world, not only in the Philippines. World Guinness record. Book yan. Guinness Guinness Book Book. World Records. Ferdinand Marcos Sr. One of the greatest plunderers. And yet, diba, tinuturing ng maraming Pilipino, hero. Diba? Ay, nasa libigan ng mga bayani Kasi niya. yung mga Kaya bayani, hero ang turing. Diba? We are so kind. Tignan na lang natin ano nangyari. History. Ano nangyari sa mga diktador? Si Franco na Saan yan? Spain. Spain. Si Mussolini. Mussolini Italy. ng Italy. Hmm. Diba? Si Hitler ng Germany. Germany. Anong ginawa ng mamamayan nila sa kanila? Nakalibing ba yung mga yun? Hindi nakalibing kung saan yun. Unmarked graves. Hindi binigyan ng honorary burial yung mga yon sa kung may libingan sila ng bayani. Di ko alam kung may libingan ng bayani sa kanila eh. Pero hindi sila binigyan ng honorary burial. Ano nangyari? Alam mo, kay Mussolini, binitin pati warik. Nung nahuli na siya ng mga partisan sa Italy, binitin pati warik. Same thing happened sa mga diktador. Diba? Hindi sila nilibing sa magandang libingan. Binitin pati warik. Hindi alam kung saan nakalibing. At ang kagandahan, ginawa ng mga bansa nila, ng mga mamamayan nila, inilagay sa kasaysayan, sa mga libro, sa mga museum. Polisiya. Diba? At sa mga batas nila, yung pag-alala doon sa malagim na kasaysayan na nangyari sa kanila under these dictators. Parang galing ako nung nakaraan sa sa Germany. Wow. Ah, sa Germany, bawal na parang ibalik yung Nazi Symbol ng mga symbolisms. Bawal ka nang yung mag salute, yung salute na Oo, ayoko bawal gawin. yun, bawal gawin yun. Ayoko gawin. Facebook restrict. Bawal yun. Marirestrict tayo ng YouTube at Facebook. Pero bawal. Bawal. Crime yun sa Crime. kanila kapag ka ginawa mo yun. Di ba? Dito, Dito inelect sa pa atin. nating presidente. Dito sa atin, biruin nyo, from the ouster of the Marcoses, from Malacanang, diba, na-exile sila sa Hawaii. Tapos bumalik sila sa Pilipinas. Tumakbo ulit in different positions. Na-elect. Parang Diba? 90s ata na-elect na ulit. Na-elect. Na-elect sa Congress. Tapos slowly, naging gobernador, hanggang naging senador, hanggang tumakbo ng vice president, and now we have another Marcos Marcos as the president. as the president of the Republic of the Philippines. Yan yung binabanggit ko, maybe we are too kind. Or baka mamaya yung memory natin masyadong maikli. Baka masyadong maikli, isa rin yan. Diba? Po pwedeng maraming kadahilanan eh. Diba po pwede rin natin masabi baka yung mga tao napagod doon sa pangako ng EDSA revolution. Diba? The promise of EDSA revolution is to bring Prosperity. Gumaan ang buhay ng maraming Pilipino. Pangako ng demokrasya. Pero what happened? Post-1986, EDSA revolution. Ano nangyari? Diba? Mas naging kasadlak-sadlak yung buhay ng mga manggagawa at ng mga ordinaryong Pilipino. Paano naman hindi magiging ganun? Ang pumalit, Aquino, Cory Aquino, wala namang alam yun sa Walang ginawa. pag-gobyerno, di ba? Fidel. Tapos yung mga elitista pa rin, yung mga oligarch Sila. pa rin ang nakinabang. Fidel, Yung mga oligarch na Estrada. ni Marcos, yung mga iba doon, Coangco. nakabalik pa in power, di ba? Si Enrile, si Coangco, di ba? Ong Pin, Macronis. Mga crony, nakabalik pa rin eh. So, Exactly. anong aasahan ng Pilipino? Pero, parang nalinlang ng Pilipino Yeah. eh. Parang- Kaya maraming Pilipino na nagsasabi, mas maigi pa nung panahon ni Marcos eh, ni Ferdinand Marcos Sr. May libreng ganito, may libreng ganyan. Nararanasan namin ganito, nararanasan natin ganyan. May mga ganong pagre-reminisce ba? Diba? Kasi nga yung pangako nung EDSA Revolution, hindi natupad. Pero kung particular dito sa paglibing kay Marcos, sa libingan ng mga bayani, hukayin yan, akong paninindigan ko dyan, bakit si Marcos lang ang pinag-uusapan nating hukayin? Tama. Diba? Hukayin natin lahat ng nang-api sa ordinaryong Pilipino tsaka sa mga manggagawa. Tama. Diba? Hukayin yung mga nakalibing dyan ng mga cronies ni Marcos. Hukayin yan yung mga tarantado ng mga politiko na walang ibang ginawa kundi pahirapan yung mga manggagawa tsaka ordinaryong Saan Pilipino. nililibing kapag hinukay? Huwag na tapon yan kung saan. Diba? North Cemetery naman. North Cemetery o kaya sa... Wag lang sa libingan ng mga bayani. Kasi it's as if we are honoring them. That is the issue. So ako, kung sa particular sa usapin na hukayan si Marcos, hukayan yan.
Huwag dyan sa libingan ng mga Pero bayani. pero Eli, ito yung kabilang parte Okay, niya, okay. no. Kasi syempre, alam naman natin yung mga progressives, ang panawagan nung ililibing ni Duterte, ni Digong, si Marcos sa libingan ng mga bayani, hukayin. Hukayin. Yun yung parang banner Call. eh. Pero kasi, kahit dati pa, ito na yung sinasabi ng mga ibang Pilipino. Sa kulturang Pilipino kasi, hindi naman, kumbaga, ang ating kultura ay respect the dead. Pagpatay na, hayaan mo na, wag nang ano. So parang medyo off sa ibang Pilipino. Yung hukayin naman yung sinabi ni Sara Duterte. Hukayin si Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Anong tingin mo doon, Mark? Yun nga, yung banggit nga ni attorney na very collective or very ingrained ang family culture sa mga Pilipino na kahit nga sabihin natin yung tatay mo kriminal na pinagtatago pa rin eh. Kasi parang ingrained yung sa ating tawag dito, yung pag-socialize sa ating mga pamilya nga na parang kahit ang gawin ng pamilya mo, kailangan pa rin sila tulungan na suportahan kasi nga ay kamag-anak mo. Yung ano nga, di ba kay Carlos Yulo pa lang eh, nanay mo pa rin yan kahit ninakawan siya ng pera, kahit sabihin natin na yung nanay niya parang, di naman ninakawan, but rather, parang kumukuha siya ng pera sa bangako niya na hindi nagpapaalam. Kasi nanay mo pa rin yun eh. Blood is thicker than Blood is water. thicker than water. Eh. Pero, yung sa bangkit mo kanina yung kay Bongbong Marcos nga, yung sa pag-rise niya, feeling ko hindi naman siya, it didn't form in a vacuum lang dahil sa parang, siguro masyado nga maikli yung memory ng mga Filipino. But, we should also remember na manufactured yung ganyang klaseng narratives na dahil nga sa, nung tumakbo si Bongbong Marcos that time, postbong pa lang yung Facebook eh. Yung naalala ko mga 2010, 2011 pa lang, may mga lumalabas ng mga post na mas maganda yung panahon ng Marcos. At yung ganyang klaseng narrative na manufactured dyan sa isip ng mga Pilipino. Magandang point yan, at least ikaw sociologist ka, di ba? Hindi ito solely kasalanan lang ng tao para sa akin ng Sa mga Pilipino. society. So meron yung libro ni Noam Chomsky, di ba? Manufacturing consent, no, di ba? Yung estado, yung gobyerno, pati yung kanyang mga aparato, simbahan, paaralan, di ba? Yung gobyerno, etc. Pwede silang maglabas, pati lalong-lalo na media, maglabas ng mga bagay, ng mga impormasyon para sa ganun, mapaniwala yung mga tao na sila mismo, yun ang kanilang iniisip. Yun nga. Minamanufacture yung, kumbaga, sa mga disinformation. At akalain, syempre, yung literacy ng Pilipino, hindi naman ganun kataas. Pagka napanood sa media, sa TV, Instant ngayon, na pag nawala. napanood sa YouTube, akala, totoo na. Oo na. No? So Deliberate hindi kasalanan ng tao. Totoo naman, ako agree. Hindi kasalanan ng mga tao yan because it was deliberately manufactured. Especially by the Marcoses. Process. At alam mo, kaya nga gustong panatilihing mangmang ang mga Pilipino. Diba? Ayaw magkaroon ng malawak na pangunawa sa kasaysayan. Tinatanggal nga yung history Diba? sa Binabago yung kasaysayan natin. Pinapatatili na, yun nga, hindi educated yung maraming mga Pilipino para patuloy na mapaniwala dito sa mga narratives na ginagawa ng mga tao, mga politiko in power. Doon sa binabanggit natin, okay, sige, given. Culture ng mga Pilipino, etc., etc. Pero paninindigan ko dyan, as long as hindi kinikilala ng mamamayan, ng taong bayan, ng sambayan ng Pilipino, yung mga atrocities na ginawa, especially ni Ferdinand Marcos Sr., hindi uusad ang bansa natin bilang isang bansa. Hindi Sa ngayon, malinaw, hindi pa umuusad. 31 Yun eh. million yung bumoto sa anak niya. Yun nga eh. 31 million. Ang dami pang ang dami pang nauto, no? Na budol nga eh. Dami nagsasabi na budol sila nung binoto nila si Bongbong Marcos eh. Pero the point is, yung tawag dito pagkalibing ni Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani, isang malaking sampal yan sa ating mamamayan, sa mga manggagawa na pinagnakawan ng pera ng taong bayan. Maraming pinatay, maraming tinorture, maraming nawala. Bilyong-bilyong piso ang hindi pa rin na ibabalik hanggang ngayon. Korte na ang nagsabi niyan, ha? Diba? Korte na ang nagsabi, on record yan. Bilyong-bilyong piso pa rin ang hindi na ibabalik sa kaban ng bayan. Up until now, our country has not yet recovered because of the plunders of Marcos Sr. So hanggat hindi natin kinikilala yan, hindi uusad yung bansa natin as a nation. Pero kasi ko-connect ko yan doon sa isang sinabi ni Sara Duterte doon sa press ko niya. Yung sinabi niya, kung wala daw siya, hindi daw kayang talunin ng mga Marcos si Lenny. Anong tingin mo doon, Mark? Naniniwala ka doon? Para sa akin, yes. Kasi going back rin sa memory o sa history, natalo ni Lenny si Bongbong Marcos. At historically, eto babalikan lang natin yung Kahit dinaya daw, dinaya. That's the call of losers. Yan yung mga ganyan. Kaya balikan din natin yung isa ng family Duterte.
yung nanay ni Duterte, si Soledad, di ba? Lumaban na siya kay Marcos. Kaya historically speaking, yung Mindanao talaga, ever since, Si Digong, ayaw niya kay Bongbong. ayaw rin nga. Ayaw nila sa Marcos family kasi yung political career ng Duterte, dahil yung sa paglalaban nila kay Marcos, naging sino nag-appoint kay Duterte as vice mayor nung panahon, di ba? Si Cory. Cory. Si Cory. Kaya ngayon, yung ganyang klaseng image na pinoporting ng mga propaganda si Sara Duterte is parang katulad ng nanay niya. Kinakalaban niya yung current Marcos. So parang ganun yung framing nila ngayon na si Sara Duterte, siya yung nagbumuka ngayong opposition. Dugtungan ko yan, Marka. Kaya nga Unity noong 2022. Tama no? 2022. Unity. Was there. Call. And Yun then nga lang platform nila, wala nga silang platform. Di matumagal. Hindi pa nila natupad. Putang ina. Pero kasi titignan natin, Unity ba ng alin yan? 'Di ba? Lagi nilang sinasabi, kailangan nating magkaisa bilang bansa para tayo umusad. Di totoo yun, gagaguhan yun. 'Di ba? Unity yun exactly for the purpose ng perpetuation of power. Manatili sila sa kapangyarihan. Political dynasties. 'Di ba? So alam naman nila, tama yun, para matiyak yung pagkapanalo nila, kailangan nilang magsama. Para matiyak daw yung pagpapatuloy ng mga so-called policies nila, kailangan nilang magkaisa. So they combined all their powers, their machinery, their wealth, kasama na dyan yung mga funder nila. Yung mga bilyonaryo, yung mga oligarko, diba? San Miguel, Corporation, Ayala, mga Rason, Aboitiz. Lahat yan na ngayon, nasa PISAC Nasa Private Sector Advisory Council, yung mga oligarko, yung mga funder nila. Nagsama-sama yan. Totoo, nag-unite sila. For what? For them to ensure their victory on the 2022 presidential elections. At ipagpatuloy, syempre, yung kanilang pagkuha ng mga government projects. Exactly. Yun naman ang Para sa political Business as power, usual. sa business. It happened in 2022. Nanalo ba sila? Nanalo sila. Overwhelming nga boto sa kanila 31 million kay Marcos. 32 million kay Sara Duterte. So it really happened. Nangyari. Lumabas by the numbers. Pero after 2022 elections, what happened? Dahil na-meet na nila yung objective nila, puta, naglabasan na ng Wala na. pangin. Babay na. Babay na. Nangyari na Labasan na ng tsaa. Diba? Putang ina, panalo na tayo. Di kanya-kanyang posisyonan na yan. Ito si Sara Duterte, sabi nga ng mga DDS puta, nabudol kami. Exactly. Because in the first place, yung unity nila, nakatuntong, Convenience. diba? Sa convenience at paglolokohan. Diba? Manalo lang tayo. Umpisa pa lang na yan Lokohan na agad. Lokohan na. Kasi pagka panalo ni Bongbong, ang gusto niya Sara Duterte, DND, National Defense. Ang binigay sa kanya, DepEd. DepEd. Budol-budol nga. So, it's clear as daylight na itong unity na binabanggit nila, hindi talaga unity yan for prosperity of the nation. Hindi yan prosperity for the workers and the ordinary Filipino people. It's unity for perpetuation of power. Kaya kung ngayon, nagugulat yung marami sa puta naman, ba't pa kayo nagugulat dyan? Di ba kayo bago sa politika ng Pilipinas? Isang malaking gaguhan, isang malaking lokohan. Sa malaking circus. Lahat ng mga Duterte noong 2016 to 2022, tignan mo, nagbaliktaran. Lahat. Di ba? Na kay Bongbong Marcos na ngayon. Because unity is a call for convenience lang for them. Now na medyo inaano na nila, sinisiko na nila mga Duterte, lipat sila ngayon. Talon na. Talon na sila. So, Yung yan, PDP laban nga, halos wala nang wala laman na. Dati sabi di ba, isang bus. Hindi na makakompleto ng senatorial slate ngayon. PDP sabi laban. mo, kasya na sa Tricycle. tricycle. Sino yun? Tatlo na lang Si Bato, si Philip Salvador, tsaka Bongo. si Hindi, may Bongo. pang-apat na, si Jimmy Bondok. Sa ano ba siya? Sa Duterte slate? doon rin. So, that is really a problem dito sa unity. Kaya wag na tayo magulat, mga boss. Dito sa politika ng Pilipinas, kung ngayon nyo lang nare-realize yan, simulat sa pool. Panloloko, isang malaking budulan yan. Yung unity. Pero ako, babalik ako doon sa tanong ko kanina, no? Doon sa kung naniniwala ba kayo na si Sara ang dahilan kung ba't nanalo si Marcos. Ako tingin ko, hindi natin kailangan mag-speculate before maging unity yan, si Sara ang number 1 sa survey. Sa lahat siya. Number 1, malayo yan. Nung nag-unity team lang, tsaka lang nag-pick up si Bongbong. Kaya nga nagtataka ako bakit pumayag si Sara Duterte maging VP considering her numbers during the polls ng survey. Actually, napakalaking mali niya yan. Tingin ko. At ngayon niya nare-realize yan. Sinuway niya sa yung tatay niya No, pero ako tingin ko, kung lumaban si Sara ng presidente, lumaban si Bongbong, Lenny ang presidente natin. Oo. Kasi mahahati yung boto nila. Hati ang boto Kaya nila. parang isa siyang perspective na nakakatawa rin balikan na it takes two of them na parang super lakas ng political forces just to beat Lenny Robredo.
Kasi di ba, imagine kahit sabihin nating over 15 million ata yung lamang nila, di ba? 16 million siya eh. Pero naka-second place pa rin si Lenny. Kaya kung naghiwalay sila ng boto, sure na sure ako mananalo talaga si Lenny Robredo. Sul-sul pa rin kasi talaga yan ng mga power broker sa likod. Si GMA ata GMA, isa dyan Diba? eh. GMA, Aimee. Aimee. Sul-sul pa rin. Sincha yan. Villar kasama rin ata. Parang gano'n. Kita mo mga gago mga nasa likod na yan, diba? Mga oligarko, mga malalaking mga makapangyarihang pamilya nasa likod. Pero nakakatuwa, no? Lahat sila bumibisita kay Lenny ngayon. Pansin na yan? Nakita ko yun sa... Lahat sino yung sila! mga bumisita? Sino? Si Marcos, si Sara, si Marcoleta, si Abalos. Sara? lahat Si Sara? Si Sara Duterte nung Oo, si naki-lechon Sara, siya, di ba? pinapuan siya. Last episode natin, yung ano pinag-uusapan nila dun. Ang sarap ng lechon. 30 Ah, minutes parang lechon. si Sara na una. Si Sara na sumunod yung mga iba. Si Abalos. Si Abalos, Marcoleta, Marcoleta. Revilla. Bong Revilla. Lahat Wala. sila. Pero bakit nga, no? Ako tingin ko kasi ngayon, itong tape namin itong episode na to, buwabagyo ngayon sa Bicol. Oo nga. So kaya Sa baka mga- mamaya, kaya binabagyo Bicol, akala nung bagyo, nandun pa yung mga putang niya. Mga kababayan sa Bicol, mag-ingat po kayo. Mag-ingat ha? kayo. Ingat po. Sana Ingat. Ako, safe kayo. grabe ang Grabe. nangyari. Lalo sa Naga. Grabe. Lalo sa Naga. Hindi dudugtong ko yan. Yung nangyayari ngayon. Halimbawa, nagbibisita kay Lenny. Again, convenience to for the traditional politicians eh. They're trying to, ito Mga Lenny voters. supporters ni Lenny. Kasi they are Kasi also aware ang na... common enemy nila ngayon, si Duterte. Duterte. So they're trying to, itong mga Lenny base na, oy, here we are. Diba? We are extending a hand. Diba? Sa inyo. Diba? We are against the Dutertes. Again, babalik tayo. This is not just about Duterte and Marcos. But this is about the system, yung klase ng sistema na meron tayo na ginagamit ng mga traditional politicians, yung sitwasyon, 'di ba, para lokohin yung mga botante. Pero ako if anything ang pinapakita na itong mga nasa admin na bumibisita kay Lenny, isa lang eh. Na si Lenny, parte rin nung buong makinarya ng elite. Tama. 'Di ba? Kasi anong ginagawa ng admin dito? Gusto nilang i-isolate si mga Duterte. Exactly. At isa syempre, tuturing nilang third force diyan, mga liberal. No? Kaya ngayon, ang gusto nila, unahan si Lenny, dahil si Lenny ang perceived na leader ng liberals, no? Para wag siyang kumampi kay Sara Duterte. So parang nandun si Lenny at yung mga liberals, nandun sila sa laro ng mga oligarko at saka elite. Dugtungan ko yung Torne kasi nanggagalaiti talaga ako dyan. Dahan lang. Baka Indicted ka na. ma-cyber Oo, libel. indicted ka na. Indicted na ako. Todo-todo na natin to. Whatever happened to the never again and never forget? Anong nangyari sa never again, never forget? Di ba? Ito mga liberal na to, itong mga pinklawan na to, itong mga yellow na to, grabe na lang yung linya nila against kay Marcos 2022 elections. Ngayon, hindi mo marinig na bombahin ng puna itong Marcos. Lahat na lang against Duterte. Duterte. Parang lahat ng cannons nila ng baril nakatutok ngayon Duterte, If no? they are really for the opposition, puta, damay nyo lahat. Ano nangyari dun sa never again, never forget? Nakalimutan na natin? I think kasi yung parating sa political wounds aminin man natin na yung panahon ni Duterte talaga yung pinaka nabully yung mga liberal. Yan, sasabihin natin, that's the problem with lesser evilism. Kaya when it comes to, kasi si Bongbong Marcos tahimik lang rin naman nun. Ang issue lang ni Bongbong Marcos yung dinaya daw siya ni Lenny. Pero when it comes to, for example, the figures ni Laila de Lima, nakulong siya ng panahon ni ang sino pa kawala sa kanya? Aimee. Si Aimee. Yung term ni ng Marcos administration, kaya yung may statement, di ba? Napapasalamat siya kay Marcos. Kita mo yan, si Laila de Lima, isa ring loko-loko yan eh. Sorry sa mga nakikinig kay Laila de Lima, ano ang kanyang mensahe? 2022 elections, never again, never forget. Nung nakalaya, Salamat nakulungan, Marcos. Salamat Marcos. Anong kalukuhan yan? Di ba? Nasa Quadcom na siya. Nasa Kahapon Quadcom, nata. Nasa Quadcom. Siyempre, binabalata niya Duterte. Death Squad. Ang nakakainis pa dyan, sinasabi niya pa parang breath of fresh, air of democracy. Ito si Marcos, kailan pa naging maayos ang sinabi niya yun? Sinasabi niya yun. Paulit-ulit na Abay, gago rin pala talaga. Pero kailan pa naging maayos ang demokrasya natin? Kailan pa yung demokrasya umiral para sa ordinaryong Pilipino at sa mga manggagawa? They're saying that because they are benefiting from the system. Sinabi niya yun? Totoo yun? Sila lagi niya sinasabi yan eh. Napakalaking katarantaduhan naman nun. Maraming video yan si Laila de Pero Lima. Tatakbo pa yan. Sorry sa mga supporter ng mamamayang liberal party list. Pero yan ang malaking kalokohan ng mga liberal. Diyan mo makikita yung kaipokrituhan ng mga liberal. 'Di ba? Kakampi sila doon sa mga may benepisyo sila.
Tapos, i-oppose nila, yung tingin nila na narrowest target. Pero hindi naman siguro lahat ng liberal. Oo. No? Sorry po. Hindi lahat. Mahirap yung i-overgeneralize din natin, syempre. Lalo. May mga sections, lalo na yung mga nasa leadership ng mga yan. Ganun talaga. Pero marami dyan, lalo na yung mga nasa masa, yung mga nasa supporters lang. Sabi nga natin kanina, manufactured consent. Okay, tama. Di ba? Tsaka Tepel lang muna natin. Tsaka ang maganda rin siguro idagdag sa sinasabi ni Ellie is part din ng parang isang toxic part ng Filipino culture, yung gratitude o yung social debt o sa Tagalog, utang na loob. Putang inang utang Kasi na natin loob may yan. iwasan. Putang na loob. Part yun ng Filipino culture yung parang pag may tinulungan ka ng isang tao, kailangan mong bawian yun. Kaya nga ang lakas ng mga vote buying, di ba? That's exactly the problem with Gugutom- Philippine society. Gugutumin ng mga tao ng ilang taon. Tapos pag darating na yung eleksyon, papakainin ng konti to suportahan ng ganyan. At syempre para sa mga Pilipino, ay ito yung boboto kasi utang na loob yun. Yan yung culture system na perpetuate sa atin na pinapanatili yung mga ganyang klaseng kabubong mga politiko. At hanggat ganyan ang sistema at pag-uugali, pag-iisip ng maraming mga Pilipino, ng mga politiko, tulad ng sinasabi ko kanina pa, paulit-ulit na mangyayari. Yung mga ganitong kalagayan natin, paulit-ulit na mananatili sa posisyon, yung mga traditional na politicians, paulit-ulit na mai-elect, yung mga convicted, mga plunderers, mga magnanakaw, mga mamamatay tao, patuloy yan. O bibago ng bibago ng sector sa election, mga vloggers tsaka influencers. Ay, yun yung antithesis ngayon, di ba? Kesa iboto natin yung traditional politician, dito tayo sa postmodern politician. Mga bago sino ba yung mga bago na yan? Tanginan yan Mga eh. postmodern Ito, politician. isa to. Sabihin ako Isa din, to eh. binabanatan mo ako, Mark. Binabanatan mo ako, Mark. Hindi, sino ba mga vlogger na Si Diwata, si Rosmar, Rosmar, si Doc Willie. Doc Willie Ong. Sino Meron pa ba? pa isa, yung guest natin. Si Senador Mark Gamboa. Oo, Senator Mark Senador. Gamboa. Senador Mark Gamboa. Boboto ko yan si Senador. Adali, ba't bumoto agad? Di pa naman nag-anong provincial rate yun. Ay, di ba? Oo nga. Eh, yung Dapat deal eh. may- Senador, natin, Senador Mark makausap. Gamboa, kung ikaw ay hindi, nagsabi siya. Buo Nagsabi din ba? ang provincial rate. Talaga? Ah, sabi na. Ipantay, ganun din yun eh. Paano ko ipapatay sa provincial level? Ipantay yung Manila sa probinsya. Okay, Pwede na rin yun. Mga vlogger, di ba? Kung sino-sino na nagsisimula. Kaya isa-isahin natin. Si Diwata. Ay, ako Ano lang tingin mo kay sasabihin. Diwata? Ako ang sasabihin ko lang diyan. Although baka may libel din ako, no. Matakot. ako para sa opinion ko lang, feeling ko nagagamit siya in some way. Kasi, di ba, anong party nila, vendors. Pero nakikita kasi ng mga tao, kasi pinagtatawanan si Diwata eh. Ano ba alam ni Diwata? Pero hindi nila alam na fourth nominee siya. Ibig sabihin, kailangan nila napakaraming boto, kailangan nila mag number 1, number 2 para lang makakuha ng mga seats. Hindi. Actually, legalities niya ito. Hindi po siya. Pag, ang sa party list, 10 kasi ang sabi ng Comelec ngayon na nominees, no? Pero ang maximum lang na pwedeng makaupo per party list ay 3 lang. So kahit maka 500 million votes, Siya makaupo. yung vendors party list, walang chance na makaupo si Yan Diwata. yung binabanggit natin. Tignan natin yung mga tao, mga personalidad dun sa likod ng vendors party list. Kasi hindi naman, Sino ka ba? hindi aksidente. Hindi aksidente na si Diwata biglang kinuha ng vendor si Diwata. Totoo naman yun. Ako, ipaglalaban ko si Diwata yung Ako rin. karapatan niya na tumakbo bilang bahagi ng vendors party list. Nakasulat yan sa batas natin eh. Di ba? Pero for Diwata to be the fourth nominee, alam mo na agad. Di ba? Hindi naman tayo pinanganak kahapon eh. Walang Ginagamit intensyon. siya. Sino ba ang number 1 nominee? Malulipana. Eto ba si Malulipana? Tignan nyo ha, kayo mga boss, i-research, i-background check nyo, sino yung Malulipana. Vendor ba talaga yan? O baka contractor? Oh. Ako tractor ba? O, tignan natin. Tatanong tayo. Baka kasuhan ako rin yan. Di ba? Tignan natin. Ba't natuto ka na? Oo. Tinatanong natin, ano ba, vendor ba talaga siya? Bakit kaya itong vendors party list may kapasidad na magbigay ng napakaraming mga paraffol, napakaraming mga pamigay, at hindi lang hindi lang mga pamigay, hindi lang mga paraffol. Alam nyo ba na napakaraming vlogger ng vendors party list? Ganun? Di lang si Diwata? Hindi lang si Diwata yan, mapapansin mo, di ba? Biglang parang isang organized na mga posting yan eh. Isang pulutong. 'Di ba? ng mga vlogger. Bakit kaya sila may ganun? Nag-volunteer lang sa kanila? Maglolokohan tayo pag ganyan eh, 'di ba? So may pera. So itong mga tao sa likod ng vendors party list ay may mga kapasidad to, malalaking mga negosyante to. May pera tong mga to. So kailangan nating alamin at sipatin sino ang nasa likod ng vendors party list. But one thing is for sure, Diwata is being used as the poster
poster boy of Vendors Party List. Poster girl. gay. Poster girl. Poster gay na lang. Sorry, hindi ko alam kung ano. Poster gay. Yan, Vendors yan, Party yan. List. Pero ito real talk. Alam naman ng lahat ng Pilipino yan, no? Itong mga party list na to, marami talaga dyan kumukuha ng endorser. Sa totoo lang, si Diwata endorser yan. Ano pa yung mga dating party? Kunyari, Probinsyano party list, di ba? Si Coco Martin. Tama, si Coco Martin. Meron yan yung Pinuno party list, si Lito Lapid. Meron pa yung Tutok Tuwin, si Willie Revillame, di ba? So, ang botante, akala nila, ang binoboto nila, yung endorser. Kasi sa mga malalaking billboard, Mukha nila nakalagay. mukha nung endorser nakalagay. No, si Diwata, nandun din siya sa billboard di ba? So, akala ngayon ng tao, si Diwata talaga tumatakbo. Pero, pag tinignan mo yung legalidad niyan, port nominee siya, no chance in hell. Kahit 500 million votes pa makuha nila, hindi mauupo si Diwata. Endorser lang siya dyan. Real talk lang po tayo. Tama. Real talk. Real talk lang to. mga Nakakalungkot boss. yung ganong klaseng sistema na perpetuate sa Parang gagamit. Pero- yung convenience sa symbol ng mahirap talaga yung pinaka Nakakainis sa mga party list minsan. Ang dami tayong mga party list dyan, pero makikita mo yung mga pinapasa nilang policies, di naman nag-reflect. Dapat buwagin na yan eh. Ako. Pati yung party list ito, buwagin na yan. Buwagin na yan. Hindi. Sakaling pala rin ang 85 ka manggagawa party list. Yan. Taka na, shameless plug ah. Shameless 85 nga ka eh. manggagawa party list po. Ang party list natin, ang mga pag nanalo yan, papanawagan namin. Reforma yan. Ang party list. Kung kailangan buwagin yung kasalukuyang forma ng party list, putang ina, buwagin yung mga party Buwagin, list. basta buwagin lahat, di ba? Buwagin lahat. Willing ka to, kayo Willing. sa kamang kagawa. Pag nanalo ang kamanggagawa party list, willing kami. Buwagin ng party list. Kasi Sure ka kailangan dyan, ha? eh. Oo. Sure ka dyan. Sisingilin ka Recorded namin dyan, ha? Singilin nyo ako, mga kababayan, dito sa sinasabi kong to. Kasi kailangan nating maging bold enough to say this. Kasi, reformahin, hindi wag nyo mabuwagin. Walang kwenta ang mga party list ngayon. Bakit ka sumasali pala? The same reason. Para bawiin ng ordinaryong Pilipino. Tsaka ng mga manggagawa, yung mga posisyon na yan. Kailangan reformahin eh. Kung hindi tayo mananalo sa party list, sino magsasalita sa loob ng Kongreso? Wala magsasalita. No one has the guts to say what we are saying. Kasi lahat ng mga nandyan, mga negosyante, lahat nandyan yan, mga political dynasty, walang may lakas ng loob na sabihin, reforma yan, buwagin na yan, yung kasalukuyang forma ng party list. Kasi nagagamit yan ng mga malalaking mga negosyante at ng mga political dynasty. Pero para sa mga viewers lang natin, no, si Eli po, hindi siya port nominee first nominee, number 1. Yan. So sure, kapag ka nanalo ka manggagawa, siya yung uubong Tama. congressman. Yan. Siya yung Antayin makakalat nyo po, dun. Antayin nyo po. Wala akong ibang pangako. Lagi ko sinasabi yan. Manggugulo ko pagdating sa loob ng Kongreso. Pero aware ba kayo kung gano'ng kalala gano'ng ka-ingrain yung political dynasty sa bansa natin? Kasi Ay, may matindi. study ang UP dyan eh. 94% sa provinces. 94? 94% ay merong political dynasty. So Ganun, control parang, ng political dynasty. 80% lang eh. 94 na, updated na. 2019, Rappler ata yun yung 80%. 94. 94? 9 out of 94%. 10 positions. Political dynasty. Sino ba mga political dynasty na kilala natin? Siyempre, Marcos. Yan. Number 1. Number 1. Duterte. Number 2. Villar. Number 3. Revilla. 4. Ito ako sunod-sunod Alright. yan. Sunod-sunod yung mga yun eh. Ranking yan eh. Actually, pati mga probinsya. So, bilangan mo probinsya. For example, Region 1, Ilocos. Sino mga political dynasty? Ortega. Diba? Linares, Sa Antipolo. Region 2, kunwari, sa Cagayan. Sa Cagayan ay mga... Kilala mga... kalimutan ko pa nga. Hindi, Enrile. Sa Isabela, sino? Mga D. D. Sa Pampanga. Ngayon, mga Pineda. Di ba? Pineda, Alam ko, Pineda. governor, vice governor, tapos mayor, Pineda. Dito sa Rizal, Linares. Sa Quezon, mga Suarez. Kaso wala na yung mga Suarez pala, no? Ba't sila pa rin? Hindi, meron pa rin. Pero nawawasak na Si yung Chavit dynasty ba? nila. Nasa political dynasty. Ay, Ilocos din. Bicol. Pamilya ko. Yung sa ako Bicol, Ako no? Bicol. Pero si Chavit, siya lang kilala kong politiko sa mga Singson eh. Yung anak niya. Anak. Ano rin. Tarlac, mga Yap. Yap. Yup. Di ba? Taga doon Halos lahat eh. Cavite, Remulla, tsaka Revilla. Dalawa sila. Tolentino. Batangas. Batangas, mga rekto. Recto, si Vilma. Tapos, Patangin mo, Ralph Recto. Pasig for the longest time, mga Eusebio, kung di lang napalitan ni Vico eh. oo. Pero meron pa rin. Meron pa rin yung mga ano nila, konsehal. Ito sa Quezon City.
Sino ba mga Oh, nandito? Belmonte. Belmonte. Belmonte dito. Wait, political dynasty si Crisologo. Oo, tatay pa niya. Okay. Diba? Kayong kapatid niya, konsihal, mga pinsan niya. Belmonte, Crisologo, marami rin dito. yung bago, yung pamilya ni Luis Manzano tsaka sila Vilma Santos. Kaya Ayun sa nga, Batangas recto, yun. recto nga. May Batangas. family picture pa. Nakakapagtaka no, dati nakakahiya yung ganun. Ngayon, lantaran na ginawa nilang negosyo Grabe, yung grabe. politika. Wala nang pakundangan. Wala nang hiya. Ayun yun. Wala man lang amor na itago nyo man lang. Pero ito, isang side ng political dynasty, no? Ang sinasabi kasi ng mga iba dyan, lalo na may mga kaibigan tayong ganito ang perspektibo. Okay lang daw dynasty, basta nagsiserve sa masa. Kaso, ang problema naman doon, lahat naman niya sasabihin, nagsiserve sila sa masa, di ba? Anong tingin mo doon, Ellie? Tignan natin. Sige, ako given. May mga ganyan talaga eh. May mga tao na natulungan kami niyan. Para sa masa yan, pinaunlad niyan yung bayan namin, etc. Maaari. Mga ilan, limitado. 1% Yung bilang ng mga yan. Kung meron man di ako sure, kailangan natin i-review yung datos. Pero kung titignan natin generally, di ba? Sa buong Pilipinas, we are ruled by few families. Parang mga nasa 200 families lang eh. And Para tayo this- na sa Game of Thrones And eh. take note of this. Where are the poorest provinces? Yung in may the mga Philippines? dynasty. Visayas and Mindanao. And these provinces and these areas, municipalities, are ruled by dynasties. So generally, masasabi mo, itong mga dinastiya na to, they are not really serving the people, but they are serving their pockets. Nagpapayaman, ginagamit ang politika para makakuha ng kapangyarihan at sa pamamagitan ng kapangyarihan nila, makapagkamal sila ng yaman nila sa pamamagitan ng mga kontrata. Diba? Kaya yung mga dinastiya na yan, marami rin kaibigan ng mga kontraktor yung mga yan. Actually, yung mga contractor naging dynasty na ngayon. Contractor. Yung contractor. Dynasty na rin Yung sila contract ngayon. paulit-ulit lang sa namang ginagawang kalsada. Kasi isa sa paraan para yumaman ka, magkaroon ka ng kapangyarihan, takbo ka sa posisyon. And for you to preserve that, diba? Kailangan, siyempre, term limited ka eh. Term limited si Lolo. Lolo, term limited ka na. Di siya panganay na anak na lalaki, siya naman ang papalit kay Lolo. Term limited din si panganay na anak na lalaki, asawa niya naman. Kaya mapapansin mo, that has been the practice for how many decades? Look at Rizal. Ito, sa live ko nung nakaraan, sinabi ko ito, look at Rizal. Almost a century na ata, o century na ang mga Inares Talaga? sa Rizal. From their great-grandfather up to, sino ngayon sa Antipolo? Si Jun Inares. Di ba? Puro Inares yan sa Rizal. Walang ibang ano dyan. Walang Pero ibang, to give credit parang maayos naman sa Rizal maayos. Nung nakaraan. Galit ka naman, galit ka na naman. Antipolo na yun, ha? Taga-Antipolo. Bumaha. Antipolo ka nga pala. Bumaha. Tinanong si... Eto, may taga-Antipolo tayo na production dito. Antipolo, binaha, bundok yun, di ba? Kaya nga, exactly. Tinanong sa, ano nangyari? Ba't bumaha sa Antipolo? Hindi po namin alam, Your Honor. Kita mong kagaguhan, yung gobernador yung sinini. Ikaw, mayor ka ng Antipolo. Di mo alam nangyayari sa sinasakupan mo. Ano nangyayari dyan? Nung tinignan yung kabundukan ng Rizal, Query na. diba? Kalbo na, karamihan. Puro quarry. Dami quarry dyan, dami quarry. Dami quarry. Quarrying, kalbo na yung mga bundok, wala nang mga forest na supposedly first line of defense. Kapag bumagyo, umulan ng malakas, i-hold itong mga baha na to. Pero ano nangyari? Dahil kalbo na yung kabundukan, pinapayagan yung malalaking mga negosyo. Hindi ko alam kung merong ano yan, kung merong pakikipag-usap yan sa mga nasa posisyon dyan sa Rizal. Pero hinayaan yan ng mga Inares, kaya ganyan na nangyari dyan sa Rizal. So, that's just one example. Tatanungin kita, Eddie. Sabihin sa'yo, o sige, masama yung political dynasty. O sino iboboto namin? Nakapalit. Kailangan choice eh. Walang choice. Sasabihin, kunwari, merong mga instances kasi na nabuwag yung political dynasty. For example, sa Pampanga, Pasig. nakaisang dyan si Among Ed Panlilio. Among Sa Ed, Isabela, naka-governor dyan isang beses si Padaka. Kadaka. Grace Padaka. O, nakaisa lang sila, tapos wala na. Kasi sabi ng mga tao, parang mas pangit pa daw yung pamamalakad ng mga yon. Kasi- Anong masasagot mo dun sa ganun? Kasi alam nyo, dahil nga sa tagal na, halimbawa, mga dinastiya, sa tagal na nakaupo sa pwesto, sinanay ang taong bayan sa ayuda, sa tulong, sa mga pabor. Diba? Nung napalitan, ginagawa yung mga bare minimum lang na trabaho ng isang government official. Wala nang ayuda, wala nang mga pa-SOP, wala nang mga kung ano-ano mga regalo, wala nang kung ano-ano mga benepisyo na nabibigay dun sa mga dikit sa kapangyarihan. Siyempre magagalit yung mga yun. Diba? Wala na silang ganansya.
Diba? Kaya sasabihin nila, mas pangit sa iyo eh. Kasi nung panahon nung nakaraang administrasyon, nakakakuha kami. Isang ano lang namin, isang hingi lang namin, makakakuha kami kasi dikit. Tingin ko ang mali kasi dyan, itong mga pumapalit, lalo na yung mga progressive, no, ayaw nila yung mga ayuda. Kasi yan yung traditional na, na pagtingin, no. Ayaw nila ng ayuda, ayaw nila ng dole out, no. Kasi nga daw, baka maging tamad daw yung tao. Ako, iba ang paningin ko dyan, eh. Dapat, kapag ka ikaw papalit, kung ayuda ay ibinibigay, dapat ibinigay yan sa lahat at regular. Mas expand. Walang diskriminasyon, no. Kasi nga ang role ng gobyerno dapat, isa sa mga role niya dapat is to alleviate yung plight ng kanyang mga sinasakupan. Kung ako nga lang masusunod dapat nga diyan, sabi ko sa isang podcast natin, 'di ba, universal basic ayuda. Lahat regular, walang pinipili na ayuda. Pagka may nakaupo na bago dahil nga ang ginagawang source of corruption. Totoo naman, ginagawang source of corruption yung mga ayuda na 'yan. Pero hindi pagtigil. Tingin ko ang solusyon. Expand pa, paramihin, Mas para maraming maka-access. mas maraming maka-access. I think That I agree. Inabanggit ni attorney yan, parang na-realize ko yan yung isang reason siguro kung bakit naging matagumpay si Vico na hindi siya masyadong, wala masyadong antagonism sa kanya sa mga tao. Kasi after nun, parang din niya tinanggal yung ayuda, parang binigay niya, lalo ng pandemic, talagang naging successful siya sa trabaho niya bilang mayor sa Pasig nun eh. Tsaka si Vico, lahat ng mga kumbaga he walks the talk eh. Yung mga contractual sa City Hall, ang unang ginawa niya nung unang termino niya, niregular niya lahat. Regular. O hindi kayo pwedeng matanggal ng walang just and authorized cause. So, yun, kung kaya pala sa Pasig, feeling ko, kaya sa iba yan eh. Pero ba't hindi ginagawa? Kasi ginagawang patronage yung posisyon sa gobyerno. Kaya gusto nila, JO lang o contract of service, para sa ganun, pwede nilang tanggalin anytime. Kasi kung hindi mo nakakampi, tanggal ka na. Diba? Pero kaya. Napatunayan eh. Meron ng sample sa Pasig, kaya. No? So, eto kunwari, yan, si Vico. Si Vico ay Soto. Lolo pa niyan. Senador na dati, diba? Before World War II pa. O bakit siya? Kung ibaban natin ang political dynasty, hindi makakatakbo si Vico. Pero sabi ni Vico, hanggat may Vico Soto, di ba? Sa Pasig, walang ibang pwedeng Soto na tumakbo. Yun ang banggit ni Vico Soto. Anti-political dynasty rin talaga siya. Pero dugtungan ko yung sa usapan natin kanina. May mga dinastiya na nabubuwag. May mga papalit. Yung mga pumalit, tawag dito, ma-disappoint yung mga taong bayan. Hindi naman parang mas okay pa yung nakarang administrasyon. One thing that we have to realize is change is not dependent upon a single person or a single politician. Tama. Our voters, the people, the Filipino people, the workers should realize that real power lies upon their hands. Na yung kapangyarihan nasa kamay nila. 'Di ba? Kung gusto nila ng tunay na pagbabago, wag nilang ilagay lahat doon sa politiko na yun. Yung pag-asa nila. Magkakasama nilang baguhin yung komunidad, yung lipunan na kinabibilangan nila. Kasi kung iaasa mo lang yan palagi doon sa politiko, ganyan ang mangyayari. Ang tendency palagi, dahil politiko na lang inaasahan mo, maghahanap ka, yung anak mo na lang, sige. So pag nanalo ka, wag kami umasa sa'yo, ganun ba? Asahan natin yung isa't isa. Magtulungan tayo. Yeah. I am just but a vehicle. Yan. Sabi ko nung nag-file ng Certificate of Nomination and Acceptance sa COMELEC, sabi ko, ang kamanggagawa party list, hindi niyan re-resolbahin lahat ng problema ng mga manggagawang Pilipino. Hindi ipapangako niyan langit lupa tsaka mga bituin. Pero ang pwedeng asahan ng mga manggagawa at ng ordinaryong Pilipino sa kamanggagawa party list ay tiyak sila na may boses sila sa loob ng Kongreso. Yun lang. Yun, kaya number? 85. Kamanggagawa party list po ha. Maraming Naging plug na tayo ng party list mo ha. Kaya nga eh. Ako lang naman nandito. Wala naman. May party list ba kayo na iba? Wala. Kayong mga party. Tsaka alam ko, di ba si Vico pro-workers din siya kasi may issue nung nagpa-protest natin mga Zago workers. Pumunta ako doon actually. Nung strike yun actually. Strike ng Zago workers. Tapos parang dinadahas sila ng mga polis. No? May parang tiyatanggal yung kanilang mga kampo. Si Vico pumunta doon mismo. Pinatigil niya yung mga polis niya. Para hayaan ninyo, karapatan nila yan na magpahayag ng kanilang mga saloobin, legal yung strike, alis kayo dyan. So, pro-worker talaga sila. Kaya nga to si Vico nalalabanan ngayon eh. Marami mo nag-aano sa kanya. Pero Alam mo sinong lalaban sa kanya? Contractor. May-ari ng St. Gerard Construction. Contractor. Bakit? Binabanatan ni Vico yung mga kontraktor na. Dapat ganun. Maraming sumulpot na kagaya ni Vico na kayang tumindig laban sa mga kontraktor, laban sa mga traditional politicians,
Tapos, kahit yung mga bare minimum na services, dapat kasi ang default service sa mamamayan, 'di ba? Mga politiko natin ang default mangurakot, 'di ba? Kurakot, kamal ng yaman, magpayaman ng magpayaman. Tapos yung mga tira-tira, yun ang ipapamigay sa mga tao. Pa-medical mission. Walang mali dito sa mga to, hindi mali magbigay ng ayuda, magpa-medical, magbigay ng grocery. Pero kailangan ma-realize ng taong bayan, saan kaya galing tong mga pinamimigay na to? 'Di ba? Binigyan ako 1,000, magkano kaya kinubra nito? 'Di ba? So yun yung dapat nating isipin. Kailangan kailangan palalimin yan sa isip. Kaso iniisip na tao, nakakurakot ka, pengi Pengi ako. ako. Diba? Ganun sa Tama, solid yun tama. ng tao, di ba? Alam Wag mo, lang ikaw, di ba? Wag lang Kami ikaw. rin. Wag lang ikaw. Pero sa Pampanga, niyan, parang sobrang norm niyan. Pag tuwing election, yung Saan? Sa Pampanga sa amin, yung kakatok ka lang sa bahay ng pulis, bibigyan ka ng pera. Pag malapit na magbotohan. Sobrang ganun? normal. Tawag doon, bisita. Nung pwede ba pumunta dyan? feeling ko Pwede kami bumisita. Magkano ang binibigay? Di ko rin alam pero ang kwento sa akin kasi doon ng mga kamag-anak ko, nandun ako nakipiesta ako pag mga panahon doon ng eleksyon. Yung mga bata, kakatok daw yun sa mga tatakbong, kahit sa barangay lang, konsehal, mga ganyan. Bibigyan talaga sila ng pera. Di naman siya vote buying, pero may bisita ka lang. Ako ito ulit-ulitin ko to, no? Against ako doon sa mga nagsasabi na minomoralize yung vote buying, ha? Ako para sa akin, kapag may mga ganyan, putak-putaktin nyo, kuhanin nyo. Pera din natin yan eh. Diba? Kuhanin ninyo, abusuhin nyo pa nga. Kasi pera din, sa atin din ninakaw yan eh. O tapos iboto mo sinong gusto mo. Yan din sinasabi ko palagi sa platform ko eh. Gusto nilang kumita ngayong eleksyon, ilista muna nila lahat ng tumatakbo. Isa-isahin nila. Isa-isahin nila. Mula sa gobernador, mayor, congressman. Bisitahin nyo sa isa. Yan, bisitahin. Pero going back dun sa sinabi mo sa Antipolo, binahado, kailan yung baha na yun? Yung? Sa Antipolo. Noong nakaraang, ano ba yun? Anong baha yun? Ang nakaraang bagyo ata yun. Habagat yun eh. Habagat yun yung... Bagat na. Kasi gusto ko lang rin pag-usapan yung, di ba ang issue ngayon kay Bongbong Marcos, yung mga flood control projects niya. Ay, putang na. Oo nga. Sa zona pa niya yan. Sa zona pa niya, kinabukasan umulan. No? Kinabukasan bumaha. Amo. Bumaha. Tapos ngayon, bagyong Christine ngayon, di ba? Kasi grabe yung nangyayari sa Hindi ko kasi maintindihan. Bicol. Di ba yung point ng flood control is yung hindi naman talaga siya tanggalin yung baha or iwasan, but rather i-manage yung flow ng mga From the ng name tubig. itself. Ito sekreto dyan, no? Kung bakit maraming flood control projects, no? Sa mga kontraktor, ito, galing to sa kaibigan ko kontraktor, ha? Hindi may kaibigan ako. Pinakamalaki daw ang korupsyon sa flood control. Kasi alam mo ba yung ginagawa sa flood control? Alam mo ba kung ano yung flood control projects na yan? Minsan dredging lang yan ng sapa, ng river. Dredging? Ganun lang yan. Oo, dredging. Kasi may Diba? siltation Oo, Kaya kailangan... Huhukayin yung nga. river para mas marami daw tubig na dumaloy. Ganun lang yan. Meron mga iba, may mga pumping station, di Sa ba? PUP may pumping. Pero yan sa lahat ng klaseng project daw, no. Sabi lang sa DPWH ha. Sabi daw, kaysa gumawa ka ng kalsada, kaysa gumawa ka ng tulay, pinakamalaki daw kita, flood control. Kaya yung pinagmamalaki ni Bongbong na napakaraming flood control, ibig sabihin, napakaraming korupsyon. Yun, tama. Yun ang totoo doon. Tsaka nainis ako yung sinisisi lagi nila yung mga yung parang di naman talaga gagana yung flood control kasi tapo kayo ng tapo ng basura sa kalsada. Kung babalikan naman natin yan, issue rin ng gobyerno kasi wala tayong maayos na waste management in the first place. Sa magtatapon yung tao sa kalsada, wala naman kasi mga public bins dyan eh. Hindi, Tsaka putang ina yung mga nagsasabi na yan. Di ba parang mga tanga eh? Bakit tao ang sisisihin Kaya mo? nga. Para saan ba't may gobyerno? Kaya nga. Diba? Kung hindi mo kayang linisin yung mabasura na yan, kung hindi mo kayang solusyonan yung bahan na yan, para saan ba't nandiyan ka sa pwesto? Tsaka ang akin Tignan mo, lang, yung pagdating sa pag-construct ng mga spaces dyan sa mga syudad, maapektuhan ko paano nagtatapon yung mga tao. Kung walang basurahan dyan, saan itatapon ng mga tao? Ako personally, lagi ko sa ako syempre. Nakakonsensya ako. Pero naiintindihan ko yung, ako, laking tondo ako eh. Alam ko baka nagtatapon yung mga tao sa kalsada lang. Kasi walang basura, walang public bins. Ang tagal dumating ng mga truck. O paano magtatapon yung mga tao? Isa sa konteksto niya, di ba, binibira yan yung flood control dito sa Metro Manila. Kasi kayo mga taga Metro Manila, ang kalat-kalat nyo, putang ina nyo. Sino nagsabi niyan? Yung mga sa Facebook. Mga netizen. Oo. Mga tanga. Sa page ko, sila sabi nila, tapon kayo ng tapon mga taga Manila. Hindi, yan nga, konteksto di ba sa Metro Manila. Sa probinsya daw ba nagkabaha? Tangina sa Bicol. Wag mo naman. Hindi, tignan natin, no, sa Bicol. Ang linis-linis ng naga. Linis na. Malinis ang naga. Di ba? Sobrang baho. Nasaan kayo mga nagsasabi? Ang problema natin ay nasa Manila. basura. No, sige, given, it may be contributory. It adds, It adds to the problem of flooding.
But it is not the sole reason bakit bumabaha. Yun yung primary reason. 'Di ba? Ang bumabaha dahil hindi maayos yung waste management natin. Flood control Yung projects. sistema. Yung flood control project. Tsaka yung sa yung Mall of Asia, yung ano tawag sa process na yun, yung tinatabunan ng reclamation. May nakaaway ako sa Facebook niyan, yung parang di naman nakaka-apekto sa bahay yung reclamation. Sabi ko, tangina, water displacement lang yan. Tangina, di ba doktor pa yun, ha? Tangina, may doctor's coat ka, di mo alam yung water displacement. Sabi ko, kuha ka ng baso, kuha ka ng tubig, lagay mo ng tubig, lagay mo kamay mo doon, ano mangyayari? Sabi ko sa kanya. Naapaw. Di ba, common sense na yun eh. Parang, oh my God, doktor ka niyan. And every year, yan na lang ang problema natin. At pala, Every year, baha na lang problema natin. Every year, puro po tayo ng resilience tsaka na lang. Resilience ng resilience, di ba? palala ng palala yung baha, tsaka bagyo. Talagang lalala pa yan. Climate change pa yan. Kaya Pero sa iba ng topic yan, baka mamaya magpalauto naman tayo. Ano na tayo? Si Derek and nagsumisenya sa akin. Ano na tayo? Overtime na. Overtime na. So, mag last words na siguro tayo. Una ka muna, Mark. Ang last words ko ay, dahil malapit ng eleksyon, ang tulad nga ng ina-advocate namin dito, hindi naman ina-advocate, kunin nyo ang pera, bumoto kayo ng tama, kasi tangin na pera din natin yan in the first place. Ayun lang. Eli. Hayaan nyo lang mag-away, mga politiko na yan. Putang ina mga politiko na yan. Yung banggaan nila, hindi tayo makikinabang dyan. Lagi kong sasabihin, ano bang issue ng taong bayan? Issue ng taong bayan, lalong-lalo na ng mga manggagawa. Provincial rate, pababain ng presyo ng mga bilhin, itaas ang sahod ng mga manggagawa. Gawin nating electoral issue yan. Huwag tayong mag-focus sa awayan ng mga pamilya. Huwag tayong mag-focus sa awayan ng Marcos at ng Duterte. Hayaan natin silang magsakmalan. Hayaan natin silang magkagatan. Gawin nating issue, yung issue talaga natin. And what is that? Provincial rate, pagpapababa ng presyo ng bilihin, itaas ang sahod ng mga manggagawa, reformahin ang party list, buwagin na yung mga political dynasty na yan. Ang dami pa nating issue na mas mahalaga. Okay? Yun lang mga boss. Huwag niyong kalimutan. I-follow ko sa TikTok, saka sa Facebook. Kamanggagawa Party List. Number 85 po yan. Sa Balota. Follow niyo po sa Facebook, Kamanggagawa Party List. Kung gusto niyo po mag-volunteer, nandun po sa Facebook ng Kamanggagawa Party List. Okay? I love you mga boss. So ako, ayun. Ako, sana itong election cycle na to, magsawa na tayo doon sa mga tradisyonal na politiko. Marami dyan mga nagpe-present ng mga alternatibong issue talaga natin ng mga politiko. Nandiyan si Atty. Sani Matula, no, tumatapos senador, sila Leody at saka si Luke, Atty. Luke, no, sa Senado. Marami pa dyan iba. Hindi natin kailangang doon lang tayo sa mga nakasanayan na natin na bumoto. Kasi hindi naman talaga nila dinadala ang ating issue. Issue ng bulsa nila ang dinadala nila. Hindi issue ng mamamayan. Kaya sana ngayong election cycle na to mas maging mapanuri tayo. Alam kong lagi nang sinasabi yan, laging mapanuri, vote wisely. Pero hindi dapat tayo mapagod sa kakapapaalala sa ating mga kababayan na yung boto ninyo ay kaakibat dyan. Hindi lang yan natatapos sa eleksyon ang boto ninyo. Hanggang sa araw-araw ninyong buhay, maapektuhan yung inyong buhay doon sa sino ang binoto nyo. Kasi kung binoto nyo ay mga tuta ng mga elitista, ng mga oligarko, sigurado hindi nila itataas ang sweldo. Sigurado hindi nila bubuwagin ang provincial rate. Kaya dapat yung ating mga iboto, yung sigurado tayo na yung issue natin ang dadalhin doon sa Kongreso at Senado. Katulad ng Kamanggagawa Party List. So, yun. So, sana maraming natutunan yung ating mga viewers. No? Pakilala ko ulit, pang last. Eli, sa Eli San Fernando, TikTok, Facebook. Antayin nyo iba pa mga social media platforms ko, okay? Mark? Mark sa 2 sentimo sa kalye sa Facebook. At ako si Jen ng Batas Manggagawa. Hanggang sa muli, next week, again, susubukan naming mas dumalas ang aming pag-upload. Abangan nyo ulit ang aming susunod episode ng Politikang Ina Mo! Direct! Cut!